Good morning. Tayo magkwentuhan uli. Yung nangyayari ngayon na war against Israel, na sila ay intentionally 300 na rockets. Some of the rockets are drone. Ngayon, gano'n na ngayon no? Maliit na drone pero malaki yung perwisyong may bibigay sa isang bansa. Maraming mga scientists ang sabi nila, it has a divine intervention. Nakailam daw ang Diyos. Actually, gano'n naman talaga. It is the divine hands of God since the time of Moses, sa pakikipaglaban sa mga Moabites, mga taga-Kanaan, since the time of Joshua, since the time of Samson, since the time of Jehoshaphat, since the time of David. Nandun lagi po yung divine intervention. The problem is, masyadong matigas ang ulo ng mga Israelites na ibabaling nila yung mata nila sa ibang Diyos-Diyosan, hindi sa isang tunay na Diyos. Nakakapagtaka, no? Bakit ang Panginoon matigas na ulo na tao ang ginamit? Walang pinakamatigas na ulo na bansa based sa Word of God, kundi itong mga Israelites. At doon lalong lumulutang yung kapangyarihan ng Panginoon, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang patience, yung kanyang love, lalong lumulutang yung katotohanan that with God nothing is impossible. Tracing back, panahon ni Abraham, si Abraham ay Iraq po siya taga-Ur. Yung kanyang ancient nation is Ur. Yung po ay under ng Iraq. Ngayon, nung time na yon, marami nang kinikilala mga Diyos-Diyosan nung panahon na yon. Kinikilala nila araw Diyos, kinikilala nila ilog Diyos, buwan Diyos. Maraming kinikilala, bundok. Di ba sa India nga, ang dami, pati daga Ngayon, itong si Abraham, naniniwala sang may Diyos. Pero hindi siya apoy, hindi siya araw, hindi siya buwan, hindi siya bulkan, hindi siya bundok. God was pleased to Abraham. Ngayon tinawag niya si Abraham. Ang kanyang unang pangalan is Abram, walang H. Tinawag siya, sabi niya, go to the land na ituro sa iyo and I will bless you. Gagawin kitang isang malaking bansa. Nung panahon na yun, si Abraham ay 75 years old. Walang anak. Pero may asawa na si Sarah. Si Sarai na naging Sarah eventually. Parehong nalagdagan ng H yung pangalan nila sa English. Ngayon, to make the story short, at the age of 99, around magwa 100, naging tatay si Abraham kay Isaac. Pag sinabing Isaac, laughter. Kasi tumawa si Sarai, tumawa. Sabi niya, dati ubas ako, hindi ako nagkaanak. Ngayon pang pasas ako, magkakaanak pa ako. So, dahil sa pagtawa niya, ang naging pangalan niya, kaya hindi si Bert Tawa Marcelo ang unang gumamit ng tawa. Ang unang gumamit niyan si Isaac. At yun nga, to make the story short, nagkaroon ng anak din si Abraham sa kanyang old age, si Isaac. Then si Isaac nagkaroon ng asawa, pinsan niya, si Rebecca. Actually 12, naging anak niya galing sa kamag-anak niya, yung kanyang napangasawa, at napanganak si Jacob at si Esau. Ngayon, niliwanag ng Panginoon, ang tunay na bayan ng Diyos ay manggagaling kay Abraham, Isaac, at Jacob. At particularly kay Jacob. Ngayon, question, ba't si Jacob? Mandaraya yun. Kaya nga Jacob alam mo mga Israelita, nagbibigay sila ng pangalan base sa pagkatao o sa pagkikilanlan ng kanilang anak. Si Jacob, mandaraya. Sa sinapupunan pa lang, kambal sila Grabber siya, grabber. Dapat ang panganay si Esau. Kaya lang, sabi nga natin, God is God of love, nothing is impossible with God. Pinilan na naman niya yung pasaway. Sinong pasaway? Si Jacob. To make the story short, si Jacob nagkaroon ng asawa, galing uli sa mga pinsanin niya. Kasi nung panahon na yun, pinapayagan ng panahon na yun, konti pa lang tao. Nagkaroon siya ng 12 anak. At ang pinakaginigiliw niyang anak ay yung anak niya sa kanyang minamahal na si Rachel o si Raquel. Pangalan niya talaga ay si
Ruben kay Leah. Kasi dinaya, kasi di ba si Jacob Bandaraya, dinaya ngayon siya ng kanyang tito, Laban. Ang ibinigay si Leah, hindi si Raquel, kasi sa tradisyon nila dapat panganay muna ang mangungunang mag-asawa. To make the story short, binigay din si Raquel, kaya naging dalawa yung asawa niya. Actually, naging apat pa nga. Yung mga katulong ng mga dalawang babae na ito, nung hindi sila nanganganak, ibinigay. To make the story short, ang talagang sa puso niya na panganay, bagamat firstborn ay si Ruben, ang talagang panganay sa kanyang minamahal ay si Jose, si Joseph. Bakit ko nababanggit yun? Eto na. Sabi ni God, sige, may famine dyan sa Israel, o dyan sa Kanaan kasi noong time na wala pang Israel eh. Pumunta muna kayo ng Egypt. Doon sa Egypt, 400 years, sinabi niya kay Abraham yun eh. Bago pa magkaroon ng anak si Abraham, sinabi niya, 400 long years, maaalipin lang yung mga anak at tatawagin ko sila, and the people will know that I am God. Ngayon si Jacob, pinalitan ng pangalan Israel. Pag sinabing Israel, nation of God, or bansang tinawag ng Panginoon. Ito na ngayon. Doon sa Israel, sa Egypt, pinanganak si Moses ay hinirang ng Panginoon para pangunahan ng bayang Israel. Yung purpose ni God sa bansang Israel nangyari. Ang purpose ni God sa bansang Israel is to let the world know that there is only one God, and that real God, the only one real God, is the God of heaven, Diyos na nangangalaga sa Israel. Anong nangyari? Yung 12 supreme God sa Egypt, pinahiya ni God. Yung 12 Diyos-Diyosan sa Egypt yun, pinahiya niya. Yung araw, Diyos sa kanila yan eh. Pinadilim. Yung ilog Nile, araw, Diyos sa kanila yun, ginawang dugo. Langaw, Diyos sa kanila yun. Ayun, anong nangyari? Salot pala. Palaka, Diyos din sa kanila, salot din. At ang pinaka-supreme God, si Pharaoh. Pero hindi siya God. Kasi manak niya na namatay. So ginamit ang Israel, matigas na ulo ng Israel para ma-expose mali pala ang Diyos ng Egyptian. So marami naniwala sa Diyos ng Israel. And that is the purpose ng Israel until now. Makita ng buong mundo na may isang Diyos, si Yahweh, El Shaddai, El Gibor, Adonai, El Elyon, Jehovah. He is the God na walang imposible sa Kanya. Ang problema lang sa Israel, hindi nila matanggap, nagkatawang tao ang Diyos, namatay sa krus, pinako at muling nabuhay. Hindi nila matanggap yun. At yung nangyayari ngayon, na war, lumulutang na ngayon, yung magiging conclusion ng Ezekiel 38 to 39. Assignment nyo po yan. Basahin nyo ang Ezekiel 38 to 39. Ang Ezekiel 38-39 is a future war na marami magkakampi-kampi para lusubin ang Israel. Marami silang reason. Isang reason dyan, yung Palestine. Ang Palestine kasi sabi ni God, ubusin, hindi inubos. Sabi niya, magiging tinik sa inyo yan. At ginamit ni God yun itong panahon na ito. Nagamit sa isang sitwasyon para ang buong mundo magalit sa Israel para lusubin, particularly yung mga nakapalibot na Arab nation. Basahin po natin, basahin niyo po kung may Bible po kayo. Ezekiel 38 to 39. Nabanggit dyan ang Persia. Nabanggit dyan ang Persia is Iran. Nabanggit dyan ang Tubal, Meshek, Ethiopia, Gog. 8 po yan na bansa, 6 o 8. Ito po yung Iran, Russia, China, Ethiopia, Yemen, at Iran, Russia, China, Ethiopia, Yemen, Turkey. Sila po yung lulusob na binabanggit dyan sa Ezekiel 38 to 39. This is a future event na magiging prior event sa pagbabalik ng Panginoon. At nabanggit doon na heaven mismo ang tawag dito, may tamang word doon eh. Yung bang tinambangan sa Tagalog, tinambangan.
Ang Diyos ang gumawa ng paraan para hindi makalusob yung nagtutulong-tulong na bansa na ito. At dahil dito, maraming kikilala that there is only one God, the God of Israel. Maraming kikilala that there is only one God, Yahweh. Si Yahweh ang tunay na Diyos, ang Diyos ng bansang Israel. And this is the purpose ni God sa bansang Israel. Makita ng buong mundo na may nag-iisang totoong Diyos. Diyos ni Moses, Diyos ni Noe, Diyos ni Abraham, Isaac, at Jacob. Diyos ng bansang Israel na hindi nila matanggap, nagkatawang tao, namatay, nilibing muling nabuhay para iligtas ang sangkatauhan. Kasi ang requirements ni God para mapatawad ang kasalanan ay dugo. At yun ay dugo ng Panginoong Hesus. Siya ay namatay at muling nabuhay. Pag-isipan po natin. Pag-isipan natin, bakit may Israel? The reason is para makilala ng buong mundo na may nag-iisang Diyos. Yahweh ang pangalan. I am. Sabi niya, I am who I am. That's the purpose. Alam niyo, naalala niyo yung 1967, the world's shortest war. Pinagtulong-tulungan ng Israel nun eh. And this Ezekiel, nanalo ang Israel nun world's shortest war. At ito po, Ezekiel 38 to 39, pinakamalaking digmaan sa buong mundo na mangyayari. Pagtutulong-tulungan ang Israel. Bakit pinakamalaki? Kasi pinakamalaking bomba ang sasabog eh. Sasabog ang pinakamalaking bomba ng pagkakilala na mayroong isang Diyos, ang Diyos ng bansang Israel. And that is the purpose. Napakalapit na po, napakalapit na. Napakaraming sign na pwede nang mangyari. Nakikipag-usap ang Iran sa Russia, sa China, even Turkey. Yung mga nakasulat doon, nandun na mismo, sila mismo. Kaya the Bible is accurate, very accurate. Ezekiel 38 to 39, kung babasahin niyo po, we are now about to see the real action of Ezekiel 38 to 39. Kaya tayo pong tumanggap sa Panginoong Jesucristo bilang Panginoon ang tagapagligtas. Biyaya po lamang. Sino bang biyaya po lamang ang maligtas at sino bang tatanggi, napalaking problema po. Kaya natin alam kung ano mauuna, digmaan muna ng Ezekiel 38 to 39 against sa Israel na napakaraming mga powerful na bansa o rapture. Okay? So, mas maganda yata, Lord, na makita muna namin, at makita namin yung maraming buong tao sa buong mundo tatanggap sa Panginoon. And that is the reason. Actually, kahit yung mga sundalo na nandoon, makikita nila there is something going on. At lahat sila, titingin sa langit, sasabihin nila, isa lang ang Diyos. Diyos ang bansang Israel. At maliligtas sila. Bagamat mamamatay physically, gano'n naman temporal lang physical At we have a soul na eternal. And that is all about. At ang digmaang ito, nag-umpisa matagal na panahon. Dahil sa kataasang loob ni Lucifer, gusto niyang palitan ng Diyos na hindi naman pwede mangyari. Pero ginawa niya ang lahat para saktan ng Panginoon. Yung taong milikha niya sa kanyang wangis ay dinaya ng Diablo. Dinaya ni Lucifer. Kaya si God mismo nagkatawang tao para tayo matubo sa kasalanan at ibigin natin yung katotohanan sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya minamahal na kapatid, kung sakaling nanonood ka ngayon, Ezekiel 38 to 39 is an accurate event before the ends come. At makikita natin yan. At lahat ng yan ay magaganap dahil wala pong nakasulat sa Bible na hindi magaganap. And it is a proof that there is only one Word of God, which is the written Word of God sa Holy Bible. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Yan ang ating pinag-usapan. What is the purpose? Anong dahilan? Bakit niya tinawag ang Israel na matigas ang ulo? Para patunayan sa buong mundo na isa lang ang Diyos. At yan ang Diyos ng bansang Israel. Purihin ang Panginoon. Amen.